Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi tumigil ang ina ni Carla na pagsabihan ito patungkol sa hindi tamang relasyon nila kay Remo dahil mayroon na itong asawa. Ngunit matigas ang puso at isipan ni Carla. Sinabi niyang walang makakapigil sa pagmamahalan nilang dalawa. Sa kabilang dako, may hinala si Ella kay Remo dahil sa mga kilos nito. At ngayon, narito ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito. Sana'y palayain mo na ako. Dito sa dula nating Himig ng Pag-ibig. Sinabi ko naman sa iyo na masakit ang ulo ko, pati na ang katawan ko. Bakit? Ano bang problema? Ganyan naman palagi. Alam ko, magulo talaga ang isipan mo dahil alam kong marami kang iniisip. Talagang sasakit ang ulo mo. Anong pinagsasabi mo, Ella? Hindi ako manhid, Remo. May damdamin ako at may napapansin din ako. Sabihin mo na lang kung may nahanap ka ng iba. Iba ka na ngayon. Malaki nang pinagbago mo. Tama na. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Nagseselos ka sa wala. Sana nga totoo ang sinasabi mo. Sana nga nagkamali ako. Dahil pag nalaman ko na niloloko mo ako, ibang usapan na yan. Ella? Hindi dahil sa wala tayong anak, ay madali mo na lamang akong saktan. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Tama na. Alam mo, walang silbi ang pinagsasabi mo eh. Dahil hindi totoo ang mga pagdududa mo. Wala akong babae. Uulitin ko, nagseselos ka sa wala, Ella. Malinis ang konsensya ko. Madali lang sabihin yan. Malinis ang konsensya. Pero iba pa rin sa gawa. Pwede ba? Gusto ko nang magpahinga. Masakit ang ulo ko at mas lalong sumasakit dahil sa pinagsasabi mo na walang kwenta. Walang kwenta? Ha, sa akin hindi. Dahil sa napapansin ko, nag-iba ka na. At hindi mo ako masisisi kung naghihinala ako sa iyo. Dahil ikaw rin mismo ang nagbibigay ng rason para magduda ako. Ano? Kaya siguraduhin mo lang. Siguraduhin mong hindi tama ang hinala ko. Dahil kung totoo,
masakit man. Pero wala akong magagawa kundi ang maghiwalay tayo. Ano ba naman itong nangyayari sa akin? Habang nakikinig ako sa kanta, naiisip ko ang relasyon namin ni Reno. Ang sitwasyon namin. Lalo na ang sitwasyon ko sa kanya. Habang buhay pa naman akong may kalawang babae sa buhay niya. Ay, wala na akong kakayahan para sa problema kong ito. Hindi ko na naman gusto ang ganitong sitwasyon. Ang ganitong sitwasyon. Bakit siya ang mahal ko? Ako namang, alam ko namang maling-mali ako. Pero, bakit ang lakas ng hatak ng puso ko kay Remo? Ano ang gagawin ko ngayon? Sabihin ko na kaya sa kanya na maghiwalay na lang kami? Remo, Nagmamakaawa po ako. Kausapin ko sana si Carla. talagang makapal din ang pagmumukha mo, ano? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magpapakita at tantanan mo na ang anak ko? Bumalik ka pa rin? Pasensya na po. Pero kahit pagsabihan niyo ako, walang anuman sa akin. Hindi na ako alis dito hanggat hindi niyo ako pinapayagang makausap si Carla. At ginagawa mo pa akong sinungaling. Wala ka talagang hiya. Ako na matanda, ginagawa mong sinungaling. Sige, maghintay ka hanggang kailan mo gusto. Kung may mahintay ka. Sige, kung yan ang gusto mo, nasa sa iyo yan. Pero pasensyahan na tayo. Ipaparating ko ito sa asawa mo na andito ka at nanggugulo ka dahil kay Carla. Magagawa niyo yan? Kahit madamay ang anak niyo? Kung iyan ang kailangan para matapos na ang relasyon ninyo, gagawin ko. Ano? Mas gugustuhin ko pang makulong ang anak ko habang buhay kaysa magkasala ang anak ko dahil sa maling pag-iibigan ninyo. Inay, hayaan niyo po kami mag-usap ni Remo sa huling pagkakataon. Carla. Iwanan niyo muna kami, Nay. Girl, I need you. I need your love. Carla, mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Pero hindi mawawala ang katotohanan na nakikihati lamang ako sa pagmamahal mo. Dahil alam kong mayroon kang asawa na mahal mo rin. Oo. Alam mong may asawa ko. At hindi ko tinago yan. Oo, aminin ko. Nagkamali nga ako. Hindi pala tama itong pagmamahalan natin. Maintindihan mo sana ako. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa. No, hindi na. Ayaw ko na may taong masasaktan dahil sa maling pagmamahalan natin.
Carla, Hindi ko na kaya ito. Ayaw kong masaktang habang buhay. Dahil alam kong kahit kailan, hindi kita maaangkin. Ayaw kong maging kabit habang buhay, Remo. Carla, Kaya, nagdesisyon na ako. Maghiwalay na tayo. Palayain mo na ako dahil alam kong walang patutunguhang mabuti ang relasyon natin. Hindi pwede na dalawa kami sa puso mo. nagmamakaawa ko sa'yo. Kalimutan mo na ako, Remo. Ito na ang huling pag-uusap natin. Dahil alam ko, oras na malaman ito ng asawa mo, mas lalo siyang masasaktan. Sapagkat alam ko ang pakiramdam ng may kahati. Kaya, kalimutan mo na lang ako. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Carla. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam ko, pero mali. Maling-mali, Remo. Payagan mo na ako sa kahilingan kong ito. Iwan mo na ako. Aminin ko. Masakit ito. Ngunit kailangan gawin natin. Tanggapin ang katotohanan. Alam ko, kahit ikaw, alam mo ang magiging resulta ng ganitong relasyon. Magpakatatag ka. Sobrang sakit ang naging hantungan ng relasyon natin, Carla. Kung masakit sa'yo, mas masakit sa akin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na hindi tayo ang para sa isa't isa. Umalis ka na, Remo. Mabuti naman at nakapag-usap na kayo. Pero sana yan na ang huli ninyong pag-uusap. Huwag kayong mag-alala, Inay. Huli na yun. Kung may halaga pa ako sa iyo bilang ina mo, sana'y pakinggan mo mga sinasabi ko dahil para ito sa ikabubuti mo. Opo, Inay. Dahil kahit anong gawin mo, kabit ka lang. At paano kung malaman ito ng mga tao rito? Oo, masasabi mong wala silang pakialam sa buhay mo. Pero isipin mo sanang pagkatao mo, anak. Dahil sa hindi tamang pagmamahalan at mapapahiya ka lamang. Gusto kong magpakalasing upang mawala ang aking problema. Ito lamang ang paraan para ako'y makalimot sa nangyari sa relasyon namin ni Carla. Hindi ko inaasahang mangyari ito. Bakit ganon, Carla? May tawag ako. Si Ella. Hello? Asan ka na? Gabi na. At bakit hindi ka raw pumasok sa opisina? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo naman sinasabi sa akin kung ano ang problema mo. Para alam ko ang gagawin ko. Hindi ko gusto na palagi ka nalang galit.
Bye. I-off ko muna ang cellphone ko. Ayaw kong may mag-istorbo sa akin dahil kay Carla. Magpapakalasing ako nang sa ganon malimutan ko si Carla. Oh. Gusto ko nang mamatay dahil hindi ko kayang naging resulta ng pagmamahalan namin ni Carla. Girl, I need you. I need your love. Alam ba ni Remo na dito ka matutulog? Hindi, Papa. Pero alam niya, napupunta ako rito. Ay, naguguluhan na po ako sa mga nangyayari ngayon, Papa. Kung ano ang problema ni Remo. Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin ko, malaki ang problema ng asawa mo. Binabahan niya ako kanina ng tawag. At sa tingin ko, nakainom siya. Ano na ang gagawin mo? Aalamin ko, Papa, kung ano ang nangyayari. Paano? Kung kailangang bantayan ko ang manggalaw niya, gagawin ko para malaman ko kung ano ang tinatago niya. Kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin si Remo. Nasa bahay na kaya siya? At bakit niya ako binabahan ng tawag kanina? Lobat kaya yung cellphone niya? Hindi ko na siya matawagan. Nag-aalala na ako sa kanya. Lalo na parang nakainom ang boses niya. Anong gagawin ko? Panginoon, ano na ang nangyayari kay Remo? Naguguluhan na ako. Magpapaalam ako kay Papa. Uuwi muna ako sa amin. Anong ibig mong sabihin, Iha? Uuwi ka ngayon? Opo, Papa. Batid na kita kay Nathan. Huwag na, Papa. May sasakyan naman ako. At kaya ko pong magmaneho. Ngunit gabi na. Baka may mangyari sa iyo. Sige, Papa. Upang hindi kayo mag-alala sa akin, si Kuya Nathan na lang po ang magmamaneho para sa akin. O sige. Teka. At tatawagin ko. Mag-taxi na lang siya pabalik. Sige, Papa. Salamat sa pag-aalala. Iha, mag-ingat ka. Ayokong may mangyari sa iyong hindi maganda. Huwag kayong mag-alala sa akin, Papa. Matatag ako. At handa ako sa anuman ang mangyari sa amin ni Remo. Lasing ka? Saan ka galing? Hindi ba
sinabi ko sa'yo na pupunta ako sa bahay ni na Papa? Binisita ko si Papa. Binisita o... Baka ano na naman ang sinumbong mo sa kanya? Okay. Aaminin ko. Sinabi kong sitwasyon natin. Kung ganon... Sige, matulog ka na. Hindi rin tayo magkakaintindihan dahil nasa impluensya ka ng alak. Ano? Ngunit hindi ka matutulog sa kwarto natin. Matulog ka sa guest room. Hindi ako nagkakamali. Alam ko, may malaki siyang problema. Kaya nagpapakalasing siya. At hindi ito dahil sa nangyayari sa amin. Hindi ako titigil. Kailangan may malaman ako. At kung may malalaman ako, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan siya. Remo, buti na lang at naabutan kita dito sa bahay ninyo. Itay. Gusto kitang kausapin. Lalaki sa lalaki. Hindi ko gusto na may mangyaring masama sa anak ko dahil sa pinaggagawa mo. Itay. Pareho tayong lalaki. Gusto kong maganda ang takbo ng usapan natin. Alam ko, may inamin sa akin ng anak ko. At nagulat din ako. Hindi ko din inaasahan na ang rason ay hindi kanya mabigyan ng anak. Tay. Pero, hindi sana ang maging dahilan para lokohin mo ang anak ko. Dahil hindi niya kasalanan. Nabaog siya. Naiintindihan naman kita, Remo. Kaya ng sinabi ko, lalaki ako. Natural na kapag nag-asawa tayo, gusto nating magkaroon ng anak. Hindi ba, Remo? Oo, Itay. Pero gaya ng sinabi ko, hindi kasalanan ni Ella na may sakit siyang ganon. At kahit kailan, hindi kanya mabibigyan ng anak. Itay. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, kung iyon ang rason para maghanap ka ng iba, Remo, mas magandang maghiwalay na lang kayo para hindi siya nasasaktan sa piling. Kinausap ka pala ni Papa? Oo. Hindi ko alam. Nakakausapin ka niya. Malamang pupunta na si Papa sa ibang bansa. Ganun ba? Pupunta siya sa Canada, kung saan ang kapatid ko. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, sana huwag mong dibdibin. Bilang isang ama at bilang isang magulang, tinitignan niya kung ano ang ikabubuti ng anak niya. Ella. Sana sabihin mo sa akin kung ano ang gumugulo sa isipan mo. Kung may kapalit na ako,
o kahati dyan sa puso mo. Sabihin mo lang, dahil nakahanda akong magsakripisyo, lalo na't hindi ko maibigay ang kagustuhan mong anak. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. May makapagbibigay ba sa'yo ng anak? Kung mayroon man, huwag mo na sanang itanggi. Girl, I need you. I need your love. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Palayain Mo Na Sana Ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. Kept that love alive. I can't